Usad EDSA, yan ang kampanya ng pamahalaan upang tuluyan ng masolusyonan ang mabigat na daloy ng trapiko sa isa sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa pakikipagpulong ng pamahalaan sa stakeholders, natukoy ang ilang suhestyon upang mapabilis ang travel time ng mga Pilipino. Si Ara Perez sa detalye. Tila hindi na raw balita ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa EDSA. Kung ano-ano na ang nasisi, ang dami ng sasakyan, mga pasaway na tsoper at pedestrian at maging ang pabugso-bugsong ulan. Noong ika-7 ng Setyembre nang italaga ang PNP Highway Patrol Group sa kahabaan ng EDSA upang magmando ng trapiko. Bukod sa pagpapaikli ng travel time, sinisikap pa rin ng HPG na panatilihing moving ang mga sasakyan sa EDSA. Disiplina ang nakikitang pangmatagalang solusyon dito. Para sa mga motorista, kundi para sa commuters. May darating na naman na bus, huwag na mag-unahan. Yun po yung cost ng traffic kasi nag-unahan. Nag-unahan na yung mga tao na sasakay. Ang gusto na, bababa sila gusto ng saan nila gusto bumaba. Sasakay sila kung saan nila gustong sasakay. Yung mga drivers naman, dahil committed, titigil din. So, yun yung mga causes ng mga traffic na dapat huwag nating gawin. Kung may nakatalagang bus stop, may nakatalagang jeepney stops, doon lang dapat maghintay ng pasahero, hindi kung saan-saan. Para sa ilang stakeholders, posible ang panukalang no garage, no car. Kagaya nung nagbibenta ng sasakyan, ang requirements na ibinigay ng gobyerno, kailangan pag bininta niya, ininspeksyon niya na mayroong sariling garahe. Di ba? Mayroon siyang parking na sarili. Eh kung wala, hindi lang yung nagparking doon sa illegal parking ang magpapainalty. Pati yung nagbenta, magpapainalty. Tignan mo ito, titino yan. Nakipagpulong na raw sa local government units si Traffic Czar Jose Rene ukol sa panukalang gawing no parking zone ang buong Metro Manila. We agreed certain routes will be declared as critical routes and no parking. So that's what we're going to work on instead of declaring everything as no parking. May habang 23.8 kilometers ang EDSA na dinaraanan ng 360,000 na sasakyan araw-araw. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.